So aton welcome mabiyang diri sa oras na Pilipinas aton guest for this morning, Sir David Angway. Sir David, good morning. Good morning, good morning. All right. Hi everybody, especially dun sa ating mga tagapakinig right now. Okay? And thank you, Angel, for inviting me. Okay? Ayan. Yes, wow. Si Sir David po hindi na po bago sa atin, no? He is always available po when we request po sa kanya. Sir David, thank you for your time po dito po sa DYBS. Nako, walang anuman. At syempre, happy tayo na magbigay ng kaalaman sa ating mga tagapakinig kasi alam ko marami sa atin, especially mga empleyado, mga negosyante, namumroblema din talaga sa kanilang kaperahan dahil marami tayong mga kakilala, maraming pera. Pero kapag nahawakan yung pera, nawawala na lang bigla. Nagmamagic, kumbaga. Hindi sila nakakapag-bonding ng kanilang salary. Okay? So, ayun. Ang tawag nito. So, I'm so excited to learn more about our discussion, Angel. Yes po. Maraming salamat po sa inyong positive response. Sir David, as we go through po on our topic for today, yung spending behavior po ng mga Pilipino when it comes to holiday season, Sir David, as also we can see in our present time, ang dami na pong nagtataas ng mga prices and also economic uncertainties andun din po. Sir David, yung question ko po, present pa din po ba yung holiday cheer despite of all these situations? Of course, present pa rin yan. Pero, nagbabago lang yan throughout the generation. Kasi, ang mga unang, syempre, of course, let's say for example, if you are Gen X, dapat yung tradisyon ma-maintain pa rin. May mga ganun. May mga family tayo nakakilala na talagang sobrang bongga pa rin kung mag-prioritize. Yung, alam mo yung tinatawag nilang spending dial, Angel, doon tumataas. From January up to September, talagang todo ang kanilang paghihigpit sa sinturon. Pero pagdating ng October, November, December, doon sila babawi. Okay? So, may ganon. Pero may mga kabataan naman, let's say for example, mga millennials and Gen Z, iba na yung kanilang tradisyon. Sometimes hindi na talaga kinikip yung mga traditional na mga pagsasama. They want simple meet up lang, then meet up directly sa coffee shop. And then that's the way how they celebrate the meaningful ng holiday season. Makikita natin, Sir David, parang may difference po in when it comes to different generations, sir. And Sir David, you've also mentioned earlier about those who are planning to still have the celebration, parang bongga, ganun po. You know, Sir David, it's true talaga that before Burr months, you really try to save your money, and comes September or comes Burr months, then you feel like you have the right to splurge. Can we talk more about that, Sir David? Yeah, exactly. Kasi nag-compensate ka na para bang I deserve naman. Deserve ko na to. So, may psychological hack dyan na tinatawag na kailangan bumawi tayo dahil kailangan balance. Dahil, of course, I fully understand the whole idea na nagtipid naman ako for the last 9 months or 10 months. Bakit hindi naman ako pwedeng mag-treat sa sarili ko? Pero, and that's the main reason why nagkakaroon tayo ng overspending with that kind of mindset. That's why, ito bigyan ko lang kayo ng idea. And some people will be triggered, kumbaga, okay? Some people might be offended with this one. Adults make a plan. Okay? Children doesn't want to have a plan. So, in terms of our money, be an adult, make a plan. Di ba? Part yun ng adulting natin. Kasi ang usually mga kabataan, they do what they feel na it's really good for them. Di ba? Na para bang walang gaanong repercussion, walang long-term consequences. Pero at the end of the day, after nila mag-splurge, ito na ang nangyayari, Angel. Nagkakaroon na ng buyer's remorse. O bigyan ko kayo ng tema dyan, buyer's remorse.
Kasi big fan ako ng Facebook Marketplace. At kapag Facebook Marketplace, di ba, nagbebenta sila ng mga certain items nila, di ba? Mga pre-love, mga use but not abuse item. Alam mo, bigyan ko kita ng idea. Alam mo yung word na RFS, yung reason for selling, nakalagay doon sa may ilalim parate, reason for selling, nakatambak lang po, one time lang po nagamit, magbablog po sana ako pero hindi naman po kaya binibenta ko na po itong camera. Angel. Yes. This is what I've learned over the past decade. Na wala pa akong kilalang tao na nagsisi na binili niya yung gamit pero binili niya yung gamit na yon pero pinag-isipan niya for about 3 months. Kung bibilhin niya yon. Madalas kong naririnig sa mga kabataan, sa mga adult, na mga nakakausap ko during our coaching conversation, gaano mo ba pinag-isipan yan? Actually, Dave, nung nakita ko lang yan sa mall, binili ko na kaagad. And yun yung matindi na part na ang akala nila magagamit nila, pero ang ending, they won't be using it naman pala for tulong. Kasi yung thinking is, ay, mukhang kailangan ko to. So, let me remind everyone, emotions can move you. Kaya kapag ikaw, emotional ka sa finances mo, Angel, di ba? Every time na nakakakuha ka ng salary mo, ang ending is sobrang hype ka, sobrang tuwang-tuwa ka, na parang akala mo you can buy everyone and all of your friends, di ba? Di ba? So, ang ending, napapagastos ka lalo. Okay lang gumastos, wala tayong problema dun. Pero dapat may ceiling ka sa bawat paggastos. Di ba? Di ba? So, Yes, yun yung conversation natin. And you've also mentioned po, Sir David, no? Ang daming points na nakuha namin, daming reminders. Sir David, thank you for that. Sir David, you've mentioned somehow about buying impulse. Sir David, how can we prevent po? Okay, good job. Good question yon. Number 1. Kung ikaw, you lack the discipline, kilala mo yung sarili mo, niloloko mo yung sarili mo all the time. Okay? Marami akong kakilala. Okay, naglolo ko talaga para bang alam nila kapag hawak-hawak nila yung credit card nila at napunta sila sa mall, talagang yung buying impulse, talagang wala na. Ang tawag nito, talagang kakaskasin nila yan. Itong mangyayari. Ito this is what I recommend. Kung may buying impulse ka at parati, hindi ka naman parati nagmumall, pero parati kang nag-e-commerce. Yung mga paborito mong mga e-commerce sa cellphone mo. Let's mention a couple of things. So, Facebook Marketplace, Lazada, Shopee. Kung parati kang nandyan, nakatambay ka dyan, here's what I highly recommend. I-uninstall mo yan. Okay? For some people, yan, in-install ko. Kilala mo yung sarili mo, Angel. Kapag lumagpas ka na ng 5 minutes dyan, sa mismong app na yan, alam mo, mapapagastos ka na. Bakit mo pa bibisitahin? At the end of the day, di ba? Okay, ay uninstall mo na yan. Alright, so, parang hindi ko kaya. Ibigay mo sa nanay at tatay mo, sila mag-install. Okay? Uninstall pala. Sila yung mag-uninstall dyan. Next, accountability partner. Kung at the end of the day, kilala mo yung sarili mo, you ask help from other people. Hindi from a financial planner na katulad ko lang. Yung parating nakakakita sa'yo. Meron akong mga kakilala. Sinabi ko rin to sa mga client ko. Mag-asawa sila. Pero parati silang nag-Shopee ka na naman. Tapos, nag-Lazada ka na naman. Nagtuturoan. Ito yung sinabi ko sa kanila. Sa kada Shopee, nung mismong wife mo or ni husband, dapat ganito kapag naka-twice na, kasi parati silang naa-addict sa shopaholic na sila. Kapag naka-twice yan in 1 month, kailangan nang magbayad ng 500 yan sa'yo. Wow. So, ibig sabihin, kung naka 2 or 2 or 3 or more,
500 times 3, magbabayad yung asawa mo sa'yo ng 1.5. Naku, mamumroblema ako dyan, sir. Bakit? Luging-lugi ako. Kasi baka mamaya, dahil sa kakashopee ko, yung misis ko, yung panambabayad ko, yun na lang yung pinang-shopee niya. Di bawi din. Di ba? Bawi din. Again, this is what I highly encourage dun sa ating mga tagapakinig. You gamify the system. Gamify. Kumbaga parang Super Mario. Di ba? So, there's kapag nagkamali ka ng talon, kakainin ka. Same thing goes with your finances. You need to make it more exciting para ang ending is hindi ka parating nawawala ng pera. Di ba? Yes. Kakasahod mo pa lang, hindi na kayo nagbanding ng kaperahan mo. Di ba? Yun ang nagiging biggest concern natin. So, those two things, very powerful na yon. Mahirap kapag yung kasama mo sa bahay, kain naman tayo sa labas. Ayan, buying impulse. Another thing, buying impulse. Kapag foodie na tinatawag, at lumagpas na in 1 week yung mismong paglabas-labas ninyo, then technically mauubusan kayo ng pera. Sayang. Okay? Sir, deserve naman namin kasi we've worked really hard. Wala tayong problema sa deserve. Pero dapat may ceiling ka. Hindi dapat yung mismong kada labas, ha? Okay? Ang pini-point out natin dito, dapat yung budget mo in a week sa labas, magkano? Yun yung i-count mo para mas maging efficient tayo. Yun yung pinaka-sinasabi ko sa client ko. And madalas, ang nangyayari, sir, alam nyo, dati kada labas namin 1,000. Nakakailang labas kayo? Usually, sir, nakaka-7. So, 7,000. So, ngayon, sir, naisip namin na mahal pala. 3,500 na lang dapat in 1 week. So, nakasave sila ng at least 50% dun sa mismong usual nilang expenses. And that's the reason why I'm encouraging a lot of people na ang pagbabudget, hindi yan deprivation. Ang pagbabudget pala, it's more on focusing on the future. Okay? Future na kung inubos mo lahat ng pera mo right now, paano yung future mo? Hindi ka naman magre-resign right now, di ba? Sa trabaho mo. Yes. And that's the main reason why I encourage everybody. Kung very emotional ka, accountability partner is very important sa'yo. Okay? Wow. Ayun. Ang dami po ng insights na nakuha namin, Sir David. Salamat po. Sir David, how about naman po yung ating spending behavior po during this Burr months po, kasi 2023 Burr months compared po sa Burr months ng 2022. Kasi ngayon po, we are since the state of public health emergency po has been lifted at this time, 2023, what do you think is the difference po? Okay. Ito yung pinaka-na-notice ko. Kasi syempre, nag-grocery tayo. Noong 2020, 2021, bihira ang mga bata sa grocery store. Yes, so ngayon, nakakatipid. Nakakatipid ang mga magulang. Okay? Ngayon, may mga nakausap ako, dinadala na nila yung kanilang mga anak sa grocery. Okay. Tapos, napansin daw nila, sobrang napataas daw yung kanilang bill sa grocery. So sabi ko, anong difference nung 2020 sa 2023? Sir, yung anak ko, panay ang kuha pala ng mga items. Okay? Syempre, mahal ko naman yung anak ko. Ayan, magiging emotional na naman. Mahal ko yung anak ko. I need to say yes. Diba? Kasi nakakatakot naman kapag nag-tantrums. So, ito that's the biggest thing na na-realize ko right now. Na if you, okay? If you're a mom, you're a dad, don't bring your kids directly sa grocery store. Kasi 4 nagiging 5 or 6 yung kamay mo. Kung 2 or 3 yung anak mo, sinama mo lahat. Imaginein mo, hindi kakayanin ng 1,000 yan sa grocery store pa lang. Di ba? At magwawala yan. So, that's the thing. Kasi di ba bawal lang nung 2020,
up to 2021, I think, or 2022, half ng year, hindi pa nagre-reopen eh. Di ba? So ngayon, dahil nag-reopen na, sama kayo sa akin. And that's the biggest thing. Second, na na-realize natin, inflation. Tumaas ang mga bilihin. I'm not pretty sure directly within your location right now. Pero 250 pesos ang isang kilo ng kamatis dito right now. Within our end. So ngayon, anong naging changes pa aside from the inflation, aside from the spending pattern ng ating mga tao? Syempre, ito na. Ang mga malls open. As in, at the end of the day, maraming pwede kang, syempre kung parati kang nagugutom all the time, parati kang napapagastos sa food. Alam mo ba, Angel, and then to all our tagapakinig right now, I surveyed tons of people, and majority of their budget daw, 60% ng budget nila every month napupunta sa food. Sabi ko, ang tindi naman ng sikmura natin. Parati ba tayong gutom? So, that's what we realize, na 60%. The rest, sa rent, sa car, sa utang, as much as possible. Ito pa, maraming mga credit card companies love to give mga credit cards right now kasi capable na ang mga tao na magtrabaho kasi bumabalik na yung employment system. So ngayon, dahil may credit card ka, ang naisip mo, wow, privileged naman ako. Okay, kung privileged ka, anong nangyari? I can buy tons of items. Ito na. Di ba kapag bonuses, Angel, ano mga binibili usually ng mga tao? Mga bagong large screen TV. Pero wala namang problema doon. Ang biggest concern ko, kapag swipe mo yung credit card mo, tapos bumili ka ng bagong TV, and then puro Netflix and YouTube ka lang. So, ibig sabihin, hindi kikita yung TV. Paano mo babayaran yung credit card kung hindi naman kumikita yung TV? Di ba? Yes. May mga kakilala tayo na baon sa utang dahil panay bili ng appliances. Pero yung appliances naman, hindi ginagamit sa pangnegosyo. So, anong ending? Nayari din yung finances nila. They need to cut their credit card, tapos tinatawagan na sila ng collections agencies. Right now, I'm encouraging a lot of people na pag-isipan mo. Sir, ano bang ibig sabihin ng pag-isipan? 1 day lang ba yan? 2 days? Meron akong rule eh. Ako rin, Angel. Like, let me tell you something. I made tons of mistakes sa finances ko. Pero I'm encouraging a lot of people, at least give yourself 1 month to think whether this one's really good. Especially, bigyan ko kayo ng idea. Okay, sa mga tagapakinig. Pagkakuha mo ng bonus mo, alam ko, gustong-gusto mo nang bumili ng car. Kasi alam mo ba na ang mga bangko, paborito nila ang December. Alam mo kung bakit? Dahil maraming makakakuha ng bonuses at maraming magda-down payment ng car. Di ba? So seasonal yan. Yan ang pinaka gusto nila. Tapos 5 years yan. Baka mamaya hindi mo kaya. Hindi mo masustain. Baka ma-repossess lang rin yung car. Di ba? Isang malaking dagok pa yan sa finances mo. So, hindi ibig sabihin may kinikita ka, sustainable yan. So, think about the future. Mag-forecast ka. Angel, dito sa Manila, sa Cavite, may bagyo. Signal number 1 kami right now. Pero imaginein mo, dapat paano namin malalaman kung may signal number 1 or 2? Dahil may pag-asa, may forecaster. Same thing goes with your finances. Baka mamaya tamaan ka ng emergency. Tapos wala kang effective way how to navigate the emergency. So, mayayari tayo dyan, Angel. That's the main reason why I'm encouraging a lot of our listeners today na please have a budget
Kung hindi ka marunong mag-budget, may mga kakilala tayo, mga tagapakinig natin, mga lalaki. Okay? May asawa kayo. Parati mong inaatas sa kanya yung budget. Okay? Dapat be involved sa asawa mo. Kasi sometimes ang mga lalaki, reklamador, bakit ganito lang ang ulam natin? Tapos sasabihin ng asawa niya, bakit magkano ba yung binigay mo? Di ba? So make sure to be involved sa budgeting para hindi ka reklamador, especially sa mga lalaki nating tagapakinig. Kaya yun ang hopefully marami silang natutunan about that tip natin. Yes po. Dami po kami take note po ng mga tips niyo po for today. And sir, speaking about 13 months, speaking about the Christmas bonuses, no? More likely po, saang goods and services po do we expect the Filipinos to spend these earnings po on this holiday season? Nako. Very simple lang yan. Majority will become directly into the food. Okay? Second, ang mga Pilipino, gift giver. Okay? So ngayon, marami kang party. Alam mo, Angel, like parang 6 or 7 party na yung naka-schedule sa akin this coming December. Okay? So ngayon, guys, okay lang mag-say no. Pero, going back to your question, syempre, sa mga gifts, kaya ang mga mall na naman natin, magkukos na naman ng traffic at dadami na naman ng mga tao, foot traffic, kumbaga. Alright? Hindi mo na naman ang tawag nito, hindi mo na naman mahulugan ng karayom dahil sa sobrang dami ng tao. Kaya, food, I believe, will be the biggest chunk nito sa bonuses natin. Second, mga gifts. Alright? Kaya paborito ng mga mall. And then lastly, I believe sa mga Pilipino mahilig mag-party eh. Yes. Okay? Pero aside from the party itself, ang mangyayari dito is more on the travel. Okay? Maraming mga tao magta-travel this coming November, December. And meron pang spike yan this January. Kaya, ang mangyayari is those 3, kung alam mo na medyo sasobra ka sa budget, i-forecast mo na. Ay, kailangan ko palang mag-say no muna dito kasi baka mamaya wala na akong maiambag. Or di kaya, syempre, kung majority ng gifts, magkano ba? Okay, sa mga tagapakinig natin, isipin mo tong tanong na to. Magkano yung nakalaan na budget mo for the gift giving this coming December? May mga may mga minimum. 'Di ba? Kung 5 yan, tapos tigwa 1,000, so 5,000 ang i-spend mo. Ang sahod mo, 15,000 lang. So, willing ka ba no? 'Di ba? So, those are the things, Angel. So, those are the 3 biggest stuff. Travel, gift, and food. Wow. So, ito pala yung mga categories natin po, sir, no? It comes to holiday spending. Wow. Ang dami po naming nalaman ngayon all about financial forecasting, which really helps a lot, no, when we do practice it. And, wow, time flies po, no? Ang bilis ng panahon. Sir, can I have na lang po my last question for you? Okay, what sure. is the best way po to spend our money this holiday season? Okay. Best way to spend it is to be a conscious spender. Ibig sabihin ng conscious spender, you need to think for at least 1 week, 2 weeks before you buy that one. Meron tayong tinatawag na itch. Kating-kati ka na. Di ba? Kating-kati ka na. Tapos, today mo lang rin naman siya nakita. So, kapag yung kating yan, after 1 week or 2 weeks, wala na, wag mo na bilhin. Pero kapag after 2 weeks pa rin nandiyan dyan, then try to reconsider. Okay, na baka pwede talaga. Or di kaya you deserve really
that item as much as possible. Alright? So, be a conscious spender. And pangalawa, alright? Syempre, kung be a conscious spender, be a conscious saver. Na kapag binili mo tong mga item na to, will your future benefit totally? Or kung hindi man, then you can save even more and then baka may better opportunity pa. Diba? At the end of the day, pangatlo. Okay, pangatlo. And ito, pinapractice ko to. Okay lang bumili ng second hand. Okay? So, baka mamaya, gusto mo parati brand new. Okay? Brand new item. The best way to spend into something is to buy second-hand items na use but not abuse. Meron akong na-attendan na party. Ang tema ng party namin, ang gift giving namin, item that were used but not abused, pero minimum of 1,000 pesos. Oh, okay na yun. Kasi nasa loob naman ng bahay ko yung item, hindi ko na nagagamit, so binigay ko. Ang ending, napakinabangan niya. So that's the best way for us to balance it out, Angel. And hopefully, for those listeners na meron tayo right now, don't be pressured na may bagong cellphone yung kaibigan ko. Kailangan tapatan ko rin siya. Ayan na naman tayo. Kaya tayo nawawala ng pera kasi parati tayong nagpapataasan ng ihi. Di ba? So, you don't want that at the end of the day. So, sabi nga ng isang billionaire, okay, dito sa Pilipinas, kung ayaw mong mapagastos, matulog ka sa bahay nyo. O, di ba? Or di kaya kung gusto mong gumastos, dapat you pay it in cash. Dahil kung you pay it in cash, ito tip ko lang, hindi ka napapa-overspend kapag you pay it in cash. Bakit? Kasi when you pay it in cash, napakasakit. Di ba? Yes. Pero kapag nag-pay ka ng credit card mo, through credit card, through debit card, di ba walang sakit ang dating? Kaya napapa-overspend tayo lalo. And that's the reason why yun ang pinaka-training natin. I-practice natin. Okay? I-practice natin to para we will build muscle. Spending muscle. Alam mo, one last, Angel. Yes po. Marami sa atin na meron tayong masters in spending. Di ba? Masters. Hindi mo kailangan maging degree holder para maging master ka in terms of spending. Pero ito lang, dapat you put a brick system sa spending habits mo. Kasi baka mamaya, mayari ka. And you don't want that. So I hope you learned tons of lessons for today. Yes po. Marami po talaga kaming nalaman po this moment. Sir, can I have just one general reminder na lang po sa public when it comes to spending po? Okay. One last reminder. Okay lang mag-spend. Basta you have a peace of mind. Okay? If you don't have a peace of mind after you spend, then don't spend anything at all. Okay? Don't just go ahead and spend tons of amount of money tapos you will be having regret. No, you go ahead and simply think over 1 week, 2 weeks, ask other people for advice, wisdom, para naman makapag-bonding kayo ng salary mo. Di ba? So, yun lang. Wow, ang dami pa naming nalamang tips on how to manage or steward our resources, especially our money po, and when it comes to wise spending. Thank you po, Sir David Angway, for sharing your time and for sharing your experience po dito sa Oras na Pilipinas. Sir David, ating registered financial planner and financial speaker, Sir David Angway, thank you po for your time. God bless you po. See ya! Maraming salamat!